Diyos sa Bugat Light. Una po sa lahat ay kinikilala ko ang dakilang liwanag na siya po ang God Almighty, na siyang naging langit na Diyos Ama, naging lupa na Diyos Anak, at naging tao na siya si Amang Adan, Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang nilikha ni Amang Adan, siya po si Ina Eva, siya po ang Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang Divino Personal ng Diyos Ama. Siya si Ama Martiniano Managuelo Damagan Palosig. Siya po ang demonstra ng King of all King. Kinikilala ko po ang Divino Personal ng Diyos Anak. Siya si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Siya po ang demonstra ng Queen of all Queen. Kinikilala ko po ang ang Diyos Espiritu Santo, Divine Person ng Diyos Espiritu Santo, ang King of all King, at ang Divino Personal ng Diyos Espiritu Santa, ang Queen of all Queen. Kinikilala ko din po ang na sila pong dalawa ang pinagmula ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din ang pagmumula ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kinikilala ko ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama si Prinsipe Dalmasio at ang aking ina, Prinsesa Wilma Dalmasio. Sa lahat ng mga kapatid na nagsasaysay ng katuruan, iisang Diyos, langit lupa Adan, yung mga nauna at yung mga kasalukuyan, at sa lahat po ng nanonood sa aming pong YouTube channel at sa aming pong Facebook Live, God light sa ating lahat. Ako ang inyong kapatid, Prinsesa Alma, na narito sa Motherland, 2nd Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. Dito po kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos sa God light at isang napakagandang araw po sa ating lahat, mga kapatid ko. Ngayon, atin na naman pong ilalaan ang araw po na ito, na tayo po ay ating pong pagnilay-nilayan at ating pong alamin ang kahulugan at kwento po ng dakilang lumalang, ang God Almighty, mga kapatid ko, na siya po yung liwanag. Sapagkat napakatagal po na panahon, kaya nga dito, mga kapatid ko, aking pong gagawin po ang aking abot ng aking makakaya, na saysayin ang mga topiko na naganap nung linggo. Sapagkat marami ang mga topiko. There is another question, and there is something na kailangan natin pag-usapan. Paano natawag na hari si Amang Adan or hari si Amang Martiniano? At dito, kung ang king, kasi tayo po ngayon, mga kapatid ko, kaya nga sabi, ano ang kaibahan? Ang sabi ni Amang Martiniano, ang katuroang ito ay walang kaparis, walang katulad. Ano yung pinakamatindi po dito ngayon na masasabi natin na tayo po yung nakakuha yung walang kaparis, walang katulad? Mga kapatid ko, dahil ang katuruan po ito, kayang sinasaysay, ang katuruan at ang kwento, ang koneksyon ng dakilang lumalang, doon po mismo sa tayo, na para hindi tayo masabing nakikiama lang tayo kay Amang Martiniano, nakikiina lang tayo kay Inay Conchita. Hindi po ganon. At yung kaya nasabi ko, there is something na, yung sinasabi ko na walang ibang ganap, walang ibang pakaganapan ng ganap ni Inay Conchita, kundi dito sa Motherland, 2nd Jerusalem lamang. At ang ganap na iyan, sabi ko nga po sa kanila, ay dito matutukoy, kaya nga isang usapan, bakit na-register noong panahon ng Inay Conchita, ni mismong Brother Oner Takad, ang Motherland, upang maabot, upang malaman at ipaabot sa buong mundo na ang Motherland, 2nd Jerusalem ay handa na. Sa araw po na ito, actually, sabi ko nga po sa inyo, ako ay lagi ko pong dinadaan yung mga bagay. Kumbaga, sabi nga ni Amang Martiniano, ang bawat salita ay mayroong kahulugan, at ang bawat kahulugan ay mayroon po siyang kapaliwanagan. So ano yung kwento? Isa pa muna po dito, mga kapatid ko, bakit natin sinasabi na si Amang Martiniano ang hari ng buong mundo? Or actually, hindi naman actually ako yung nagsabi na si Amang Martiniano ang hari ng buong mundo, kundi si Inay Conchita. Si Inay Conchita, bakit? Kasi sinabi niya pa na si Amang Martiniano ang pinakamayaman sa buong mundo.
Kaya nga sabi ko nga sa inyo, iba lang ang may ina. At iba lang din ang may ama. Kasi kung mayroon kang ina na hindi mo naman kilala yung ina mo, anong halaga na may ina ka na hindi mo kilala? Kaya ngayon sinasabi sila na, kwento sa akin ni Brother Radyo na, alam mo ang pinaka-interesting sa ating mga Pilipino na siya yung nagpapahirap daw ng kalagayan natin. We are too close within our own family. We are too close. Ano ito? Yung bilang isang ama ka, kahit ano pang sabihin mo or kahit isa ka pang ina, talagang there is always a time na maaawa ka sa anak mo. Kaya sabi, kahit konting pagkain na lang ibibigay mo pa sa kanya. Ganun yun. Kaya sabi niya, very close kasi tayo. Ngayon yung nagpapahirap sa atin. Paano nagpapahirap sa atin yung closeness na yon? Kaya sabi ko kailangan supposed to be, kagaya ni Brother Petronio, dalawa na lang sila nung kapuso niya. Hindi niya na kailangan isipin pa yung mga anak niya, yung mga apo niya. Pero bakit sumasali? Diba? Kasi yung family ties, yung closeness ng pamilya. Kaya nagiging ganon. Ngunit kanya sa ibang bansa, pag 18 years old ang anak, malaya na. Hindi mo na kailangan pakialaman. At hindi ka na rin niya pakikialaman. So being wala nang pakialaman, wala na kayong relationship. Wala na kayong family ties. Kaya sabi niya, okay lang sa magulang yun kasi pag humina naman, mayroon namang tinatawag na home for the aged. Kaya nga sabi niya, ngayon, dito mo masasabi, kailan na lamang tatawagin ang anak? Hindi yung anak, yung magulang ang tatawag sa anak, kundi yung mga faculty ng ospital. Pagpatay na magulang niya. Dito, pagpatay na, sabi niya, iyak-iyak na lang ng konti naman para may konting drama. Pagkasakali yung bahay niya, hindi pa na-spend, o di kukunin na rin ang anak. Pero sabi niya, just for sure. So anyway, mga kapatid ko, ito yung family tie. Kaya nga sabi ko din na pag-uusapan po natin mga kapatid ko, yung sinasabi ko sa inyo, bakit nga ba? Kaya nga sa atin, bakit nga ba si Ama Martiniano ay tinawag nating hari? Mga kapatid ko. Kasi mga kapatid ko, ayon kay Inay Conchita, Santiago Ilaga, tinan mo ayon kay Inay Conchita, si Ama Martiniano ang pinakamayaman sa buong mundo. Bakit? Kasi siya po ang buhay. O diretso salita, si Ama Martiniano ang pinakamayaman sa buong mundo. Bakit? Sapagkat siya ang buhay. Kaya itong salita na ito, o itong winika ni Inay Conchita na ito, hindi lahat ng tao, kumbaga parang kung isipin natin, okay lang mayaman para siya, din siya pala yung buhay, tapos na, hindi pa po. Kaya masabi ko sa inyo, iba lang ang may ama, iba lang din ang may ina. Mga kapatid, bakit? Kasi silang dalawa, sabi ko nga sa inyo, yung mensahe nila, nagko-connect sa bawat isa. It connect us. At ang pinakamatindi, tayo yung nakikita, tayo yung nagiging connection ng salita. So, balikan natin, o tayo yung bunga noon sa salita. Tayo kasi talaga yung kaganapan din ng salita. So, isipin natin mga kapatid ko, nung tinuran, kaya nga ito namulat sila, nagulat si Maestro Jun Bagawisan. Nung sinabi ni Brother Petronio sa Diyos ko na sabi, ang pinakamayaman sa sanlibutan na hinihintay yung darating ay nakalipas na. Nakaraan na yun. Bakit nakalipas na? Kasi siya si Ama Martiniano na pinakamayaman na ni Inay Conchita, na ayon kay Inay Conchita, dahil siya ang buhay. Mga kapatid ko, kaya din, nung panahon na si Ama Martiniano ay nawala sa personal, nakita natin nawala sa personal natin, dito rin yung kapaliwanagan na hindi nawala o hindi namatay si Ama Martiniano. Bakit? Kasi siya ang buhay. Pag buhay, buhay. Mga kapatid ko, so dito na din ipinapaliwanag. Kaya nga, ang kapaliwanagan ito ay wala sa promised land. Imagine mo, yung kapaliwanagan na supposed to be sa kanila, para sa kanila, pagmamay-ari nila, ay wala sa kanila. O, diba? So, paano ka? Kaya nga dito mga kapatid ko,
So, being wala sa kanila, ang motherland po ang nagpapatunay. Kaya balikan natin. Noong linggo, ang pinag-uusapan natin is bakit natawag si Ama Martiniano na hari. Ayon sa sumagot, sabi niya, dahil sa awit, mga kapatid ko na, o ang mga arimi. Na yun actually ay inawit din natin. Ngunit, mga kapatid ko, kung yun ang pagbabasihan natin na o ang mga arimi, motherland or promised land lang ang mayroon nun. Bakit? Kasi sa atin, kahit dito sa motherland, sa baba, wala silang o ang mga arimi. Sa mga, ano ba tawag dito? Sa mga chapter, wala yung o ang mga arimi. Tayo lang. Kaya nga tayo, naiiba tayo. Kasi motherland and promised land together sa atin. Ang himno ng motherland, ang himno ng promised land, we sing it together. So kung parang yan ay isang bagay na, ngunit sa iba, paano ba? Kaya nga isang bagay nung pumunta na kami ng Aurora, nasabi nga nila, kasi nung ini-introduce ko na ako prinsesa ako. Kasi ang tatay ko ay hari at ang nanay ko ay reyna. So mayroong question mark sa kanila. Bakit ganon? Bakit ganon? So, hindi nila tinatanggap. Ayaw nilang tanggapin. Pero nung sinabi ko sa kanila, tingnan mo yung kanta, mga kapatid ko, na ang sabi niya doon sa Emperatrice, mga kapatid ko na, sabi niya, amang hari ng buong mundo. O, so paano mo sasabihin na ang Diyos na hari na yan, na tinutukoy, na Ama, ang tawag natin sa Diyos na yan, na hari, ay Ama. Mga kapatid ko, din paano mo sasabihin? Kaya sabi ko, ayaw mo na hari ang iyong Ama, huwag mong aawitin yon, Emperatrice. Ngayon, huwag mong aawitin yun. Bakit? Kasi ikaw mismo, hindi mo tinatanggap na ang tatay mo hari. At hindi mo tinatanggap na yung ina ay reyna. Kaya kailangan tanggalin mo yun. Kasi sa ating amang Diyos na, imagine mo yun, sa ating amang Diyos na, nakisali ka doon. Eh kung gusto mong awitin sa inyong amang haring Diyos na, hindi ka kasali. Pero yung awit sa ating amang Diyos na, hari ng langit at lupa. Imagine mo yun. So kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga wordings pa lamang, mga kapatid ko, tukuyin natin kung kasali ka o sa hindi ka kasali. Ngayon, kung kasali ka doon sa wordings o sa salita mo, ano ka naman doon sa sinasabi mo na yan? Ano ang pakay mo doon? Or ano yung standing mo doon? Ano yung standing mo doon? Kasi sa ngayon, once you say na isa kang preacher o isa kang tagapaliwanag, ano ang pinapaliwanag mo at paano mo ito pinapaliwanag? So, ang tatalakayin ko, paano matawag si Ama Martiniano na hari? Mga kapatid ko, or paano si Ama Adan ay natawag na hari? It's not because lang sa kanta na, o ang mga arimi, hindi. Kasi mismo si Inay Conchita ang nagsabi, ulitin ko na naman, si Inay Conchita ang nagsabi na si Ama Martiniano ang pinakamayaman sa buong mundo. Bakit? Sapagkat siya ang personal ng buhay. Ngayon, paano natin i-connect kung personal lamang siya sa buhay? Si Ama Martiniano ang nagwika na mayroon siyang kwento tungkol sa King of King. King of King. Nasa katuruan yan. Sinasaysay nila yan sa promise na noon, pero hindi ko alam sa ngayon. Ang kwento ay mayroong sinasabing King of King, Queen of Queen. Ngayon, doon sa King of King, Ari iti Ari, Reyna iti Reyna. Yun yung Ilocano lang. Pero yung King of all King, Ari ng lahat ng hari. Imagine mo yun ha? Hari ng lahat ng hari. So doon kay Ama Martiniano, ang sabi niya ganito, King of King, Ari iti Ari. Ngam at tapay may isa, King of all King. Ari iti Ari, kun Ari iti amin na Ari. Yun yung sinabi ni Ama Martiniano. Ngayon, ang sabi ni Ama, asan ang King of King? Ang sabi niya, ang King ng bawat isa sa atin ay ang ating buhay. At ang King ng buhay natin ay ang ating katawan. Ngunit sa akin, hindi king, kundi queen. Ang queen ng queen ko, yung queen of queen sa akin, ang queen ko ay ang aking buhay. At ang queen ng aking queen ay ang aking katawan. Sa lalaki, king of king. Ang kanyang king
ay ang kanyang buhay. At ang king ng buhay niya ay ang katawan niya. Ngayon, balikan natin. Yung king of king. So, nandun na, king of king, ano? Queen of queen. Ngayon, ito namang king of king, ari iti ari, hari ng hari. Mayroon pang hari ng buong mundo o hari ng lahat ng hari. Kasi, tukuyin natin, ang king na nasa sa atin ay ang buhay natin. Ngunit, ang ating buhay ay mayroon pa siyang hari. Ano yung hari ng buhay natin? Yun yung pinagmulan ng buhay. At sino yung pinagmulan ng buhay na yan? Siya si Amang Adan. Kaya si Amang Adan, ang king of all king. Mga kapatid ko, ngayon, paano naging ganun si Amang Adan? Tukuyin natin, balikan natin at pag-usapan natin. Sapagkat mga kapatid ko, ang Diyos, ang lumalang, ang God Almighty, no? Ang lumalang ay siya po yung Creator at siya rin po yung God Almighty. Kaya sabi ng mga Martiniano, kung alam niyo lamang ang tunay na Diyos. Ano ang tunay na Diyos? Siya ang liwanag. So, ano nga rin yung liwanag? Yan yung King of, ay siya po yung God Almighty. Na ang God Almighty ay naging the Mighty One. Bakit? Mga kapatid ko, sapagkat ang liwanag ay hindi tao, ngunit siya ay makapangyarihan. He is not a man or he is not a woman, but he is a mighty one. Bakit naging mighty one siya? Sapagkat siya mismo, paano naging makapangyarihan ang Diyos? Sapagkat siya ang naging langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, at Adan na Diyos Espiritu Santo. So, ito naging tao siya. Kaya masabi ko sa inyo, mayroon yung usapan pa kahapon, pero tapusin ko, paano nga rin naging hari si Ama Martiniano? Sapagkat siya ang personal ng buhay. Kaya siya ay hari. They like it or not, siya ang personal ng buhay. Mga kapatid ko, kaya nga, dito, pag tinukoy natin, paano naging hari siya ang personal ng buhay? Ano bang sabi natin? Siya ang Diyos Ama. Mga kapatid ko, siya ang Diyos Ama. At maging si Ama Martiniano, ang sabi niya, tao ak nga makitayo, umahanak ka tao nga kapadayo. Sabi, ito yung mga paliwanag na kung iisipin natin, paano naging ganon? Na si Ama Martiniano ang personal ng buhay. Ulitin natin, mga kapatid ko. Ayon sa paliwanag ni Ama, sa paliwanag ni Ama tayo tutukoy. Ang sabi ni Ama Martiniano, mga kapatid ko, na sinabi niya sa atin, kailanman kanya ay hindi ka mag-iisa. Sapagkat kahit saan ka man tumako, paroon, o papunta, ang sabi niya ay kasama mo ang Ama at ang Ina sa iyo. Ang tanong, mga kapatid ko, saan ang Ama at Ina na kasama natin? Kaya nga noon, ang mga usapan, anya tikadwa mga simangbay dito lugar, Ama at Ina. Oh, yun yung tanong. Pero nung dumating na panahon, sino ka doon nga si may ditoy, Ama kan Ina. Alam mo, susunod ko na dan, amok daytan nga sumba, nang titang-tamagan ko sino kadwam. O, diba? So, talagang, ano yan? Para maganda yung usapan natin. Mga kapatid ko, talagang itinatago na nila o ayaw na nila. Kasi ang gusto na nila, literal na makita kanila na, hindi ngay, kay dumaan ti promise land, kay dumaan ti motherland, kay dumaan ti susuro, awan nandan. Mga kapatid ko, katanggalin na yun. So ngayon, mga kapatid ko, so pag-usapan natin, ano ang Ama? Kaya nga yung usapan ang buhay mo paano natawag na Ama? Ang langit paano natawag mo na Ama? Ngayon, we introduce that ang Ama is actually ang Diyos Ama ay talagang si Ama Martiniano. Pero hindi ganun kadali na ito i-ano natin, wait, iso di Amahan. Kailangan natin ipapaliwanag. Ayon sa mismong paliwanag. Ayon sa mismong sinabi ni Ama Martiniano. Bakit si Ama Martiniano ang ating magiging batayan? Sapagkat ang sinabi ni Inay Conchita, kailangan yung makilala ang inyong Ama. Dahil ang Ama, o sa Ama natin malalaman yung katuruan at kapaliwanagan. Si Ama Martiniano noong pa may sinasabi ko na si Ama Martiniano ay nagturo
na ito yung nagiging malaking discussion. Nung ni ama kay nagisuro, awang kasanuwag nga ditayan mo. Kat yun na ama kay nagisuro, kuna na, edi awang kumaamu tayo. Amo tayo kumaamin na, iso nagisuro pero sa akin iba. Kanya iso nga sinapagbagat kanya yun, ni Ama Martiniano nagisuro. Kasi ginagamit ko ngayon itong mga salita niya. Ngunit, ang mga salita ni Ama Martiniano, oray pa isusuro na ka, no hamunot aw-awakan, kat hamunot maaw-awakan, ta adda di ko na nga, adda another way ka pa, nga pagpanunutan, buwan mo di ko na ni Ama, adda gamin ilaban na. Kaya ang katuruan, hindi pumapasok. Kasi ang pumupunteriya lamang sa'yo, yun lamang, adjay ko na lang agad ang muha mo. Ito nga kagaya nito ngayon, mga kapatid, usapan natin ngayon. Bakit may mga bagay na, kaya noon sabi nga, yung isang manggagamot, hindi niya magamot yung pamilya niya. Bakit? Kasi unang-una, yung pamilya niya hindi bilib sa kanya. Bakit? Kasi kilala nila siya. Kilala nila siya. So, being kilala na siya, kung may sinabi siya, paano ka maniniwala? Alam ko nang hindi ganon. Pero bakit yung parating, nagagamot niya? Kasi hindi siya kilala. Mga kapatid ko, so ganon din. Pero, sa katuroang ito, gagaya din. Kung halimbawa, like na, at natipagkurangan. At kung halimbawa, like na, at napagkurangan, nga dinamag na. So, being adyo na nakuranga, kapsat, adyo nakuranga, isusi adati pumuan na. Yung iba, hindi niya po hanap punuanan, apay. Kapsat, buwenta at dadagijay salitaan, at dadagijay pasit na ikunan ng aruden, agpapada tayo ulit nga, agpapada tayo nga nagdingan. So, ibig sabihin, hana kayati, Skincare ko doon sa susunod na ninyo na kasi dito yung mga alaga nyo. Para makapasyal naman dito yung mga alaga nyo. Iso nga ang workshop siya, ito yung mga bagay na paliwanag natin. Kaya si Ama Martiniano mismo yung nagsaysay na sinabi niya na imbaga na kanya tayo nga, iti ama nga, dakada tayo, iso itibiyag tayo. So, anong tawag natin sa tatay natin? Ama. Anong tawag natin kay Ama Martiniano? Ama. Imagine mo yan. So, ibig sabihin, ang ama ang personal ng buhay. Mga kapatid ko. So, nandoon sa katuruan, ngunit bakit hindi natin, kung sa ngayon, pag sinasabi kagaya ngayon, yung mga bagay na sinasabi natin sa Ama Martiniano ay hari, marami pa yung hindi tumatanggap. Lalong-lalo sa promise na hindi na natanggap. Pero doon ang sentro ng kaganapan ng usapan, mga kapatid ko. At kagaya din natin, hindi rin natin maintindihan kung paano natawag tayong prinsesa o prinsipe. O ayaw nating tanggapin. Why? Mga kapatid ko, kasi hindi pa pumasok sa isipan natin yung kapaliwanagan na noong pa'y ipinaliwanag na ni Ama Martiniano sa atin. Ngayon niya ngayon nga rin tinagsakit ko na ng mga nagitinagdagang kapuro abangag. Kat ni Inay Conchita ko na naman sumamba ka, pero samba, less. O, ano pang magagawa natin? Si Ama Martiniano at Inay Conchita mismo nagwika. Mga kapatid ko. So ngayon na, so ating pong pagnilay-nilayan, ating pong pag-isipan, at ating pong pag-usapan, mga kapatid ko. So, tayo nga ron, doon nga ron sa katuruan, tunay na si Ama Martiniano ay hari, sapagkat siya ang personal ng buhay. Kasi sinabi niya, ang ama na nasa sa iyo ay ang iyong buhay. So, paano natawag na ama ang buhay? Sapagkat sa ama, nagmula ang buhay. Isuliya ko na lang, itibiyag. So, ito na, punla ng buhay, mga kapatid ko, dito na napapatunayan ang mga bagay at mga usapan. Dito po napapatunayan na. So, napapatunayan na ang mga bagay na yan, dito na natin po ipinapaliwanag na, ay, yung pala yun. Yung pala yun. Hindi yung isang simple lang. Ay masabi mo, paano natawag na mayroon yung mga bagay na kahit sa atin, pagka natanong Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo, we cannot connect them. Mayroon pagkatapos, pag dumating ang panahon, pag hindi mo na mahagilap,
tatanggalin mo na yung isa, ay ang na Diyos ni Adan. Tingnan mo, umikot lang yung usapan, umikot lang yung tanong. Hamong ang pagsusurutan. Apay, sabi siya, kasi kulang ka pa sa kaalaman at pangunawa. Yun yung rason, mga kapatid ko. Yun ang pinakamain ng reason. Diyos nga ba si Amang Adan? Tunay na tao, tunay na Diyos. 1,000%. So, ibig sabihin, bakit din? Kaya nga nung sinasabi na, si Amang Adan, si Amang Martiniano, si Amang Martiniano ang personal ng buhay. Siya ang Diyos Ama. Ngunit, ang Ama, mga kapatid ko, kaya nga mga kapatid ko, sa mga bagay na ito, sabi ko sa inyo, yung pangunawa natin at yung kaalaman natin. Tingnan mo, bakit naging kaalaman natin, mga kapatid ko? Kasi yung kaalaman, kung hindi mo maintindihan, kaya nga yung isang kapatid sabi niya nga, may isang matalino, no? Na yung matalino na ito, siyempre matalino siya, mayroon siyang aklat. Ang aklat niya is about agriculture. Okay? So, basahin mo, agriculture yun eh. Ang problema, yung nakasulat doon, hindi niya kayang iganap. Hindi niya kayang iganap yun. Mga kapatid ko. So, paano? Ngayon, being hindi niya kayang iganap, mga kapatid ko, syempre yung plant niya hindi mag-work. Yung plano hindi mag-work kasi hindi niya kayang iganap eh. Ganito rin po yung katuruan. Even kung nasabi mo, alam mo na yung kwento, parang kagaya. Si Atoy Hangkulit nga inaanuhan sa isang bagay, promise lang ko nada, isula-iso. Awan na sa baling brother. Pero kung tungkol sa isang bagay na magsabi nga, isula-iso, pag tinawag mo nagsalita, hindi naman makapaliwanag. Paano niya panindigan yung salitang isula-iso? Mismong siya, hindi niya maintindihan. Isuma na isula-iso tahan na maawatan. Kundi di agpalpalawag, hanamang na may diver, di talaga nga koleksyon na. Ngabsa, may diver. Kaya na iso di ko nakarot kanya yun. Ama Martiniano play very safe. Very safe yung pinaglaro niya Ama Martiniano na ni isang tao sa atin, hindi natin siya pwedeng questionin. Bakit very safe? Si Ama Martiniano ang sinabi niya, basta damakam mo, basta dan at tumpal ko na. Uray may mesa kay tumpal at 20 plano. Hindi siya naghanap ng 10, hindi siya naghanap ng 100, hindi rin siya naghanap ng 1,000 kasi nasa isa pa rin. Hindi siya naghanap ng 100 o 1,000,000. Hindi. Isa lang. Mga kapatid ko, isa. So, being isa lang, mga kapatid ko, ang sinabi niya, mga kapatid, even though imagine mo yung isa na yun, ang hirap pa, no? Ang hirap pa ng isa. No? Kasi, ito'y being kasjaya na uri pwede dyan na may isa. Kasi kung nakaroon din, kanya tayo may pinagbalikas tayo. Should be awaton tayo, amirisyon tayo. Pati sarita tayo, si tayo mo lang ti papanang jay. Si tayo mitlaing iti, ano na ito yun, itest, dahil sarita tayo. So, balik ako doon. So, maliwanag na rin sa katuruan na si Ama Martiniano ay hari. Ayon sa katuruan din mismo. Pero sino sa atin at ilan sa atin ang nakaintindi? Wala. So, kung sinasabi nga natin, kagaya din ni Inay Conchita, nakikinay tayo. Ang dami pa rin ang kwento na inang banahaw, inang makiling, inang something. Matagal lang sinabi ng inay na ang kaganapan o nag-isahan ng mga bagay na iyan ay si isa lamang, si Inay Conchita. Yun lang, mga kapatid ko. At ang nag-isahan din ng lahat ng ama, si Ama Martiniano. Doon sa ganap, mga kapatid. So dito, so paano gaganap ngayon ang motherland? Mga kapatid ko, ito po yung kapaliwanagan na po ngayon. Ito yung kapaliwanagan. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, the past days, nasabi ko sa inyo, ang ating ginaganap ngayon na training, mga kapatid ko, ay seryosohin natin. Why? Seryosohin natin.
Kasi ang bawat hakbang, ang bawat kilos at ang bawat salita natin na ating gaganapin at ating isasaysay, tayo yung magiging salaminanan nito. At being tayo ang salaminanan nito, tayo mga kapatid ko, ang makikita doon sa usapan natin. So, balik ako doon sa usapan, o ang mga arimi. Iti ama nga arimi, kabsat iso iti biyag. Ngam iti biyag, kabsat, at dati personal na isungordi ko na at dati langit iti trono na at kada kami iti kari alugar. So, at dagaroti nagpersonal nga ama, iso ni Ama Martiniano. Kabsat, tunay na Diyos na dakila. Mga kapatid, paano sasabihin? Okay, kung bagong Diyos na dakila, saan ang lumang Diyos? Saan ang lumang Diyos? Mga kapatid ko. Kung may bago, may lumang. Yes, kung may bagong Diyos na dakila, nasaan ang lumang Diyos na dakila? Mga kapatid ko. Kaya nga dito, kaya nga tinanong sa amin, oh, tinan mo. Second Jerusalem, nasa doon First Jerusalem. Alam ba? Ganun po yun. Mga kapatid, kaya nga yung tunay, bakit sinabi, kaya tinamuha? Kaya ang sinasabi ko sa inyo noon pa, bakit si Ama Martiniano ang mga awitin natin? Hindi niya ito question, or hindi niya ito, ano to, anakinureksyon. Sa valid question, sa valid correction. Kasi yung question tatanungin niya, parang kagaya nito, bagong Diyos na dakila. So, kung tatanungin niya to, saan ang lumang Diyos? Yan ang tanong. Pero kung correctionin niya, hindi bagong Diyos, kundi tunay na Diyos. Pero bakit noon? Kagaya pa rin mga kapatid ko ng himno natin. Doon sa himno, mga kapatid ko, nang nangruna di jay himno kayong inawat ko si bibiyag ka Diyos. Imbaga na siyak iti apodno. Iti original na, iti kuna na, no sinno, una na dyan. So, ibig sabihin, si Ama sinabi niya kasi na, iti sarita nga no, pagbubuan. Ngunit Ama Martiniano itself, apay nga na kinoreksyon ajay, nga na imbaga nga, ikatay nyo ajay no. Patuloy nilang inaawit, pero apay na kinoreksyon. Nga binaliwan ko bueno question haan, apay. Nga min kayat na, nga si tayo mismo, ti makaamiris, iti sarita na. Iti sarita na. O itong tangaro, bagong Diyos na dakila. Saan ang luma? So si Ama Adan ang luma. Kung si Ama Adan ang luma, ano ang connection ng luma na Adan at ang bagong Ama Martiniano? Sino ni Ama Martiniano? Kino sino ni Ama Martiniano? Aramid ang mga bago, kan luma. E kini Ama Martiniano nga kunang nga bago, awanan.